The inauguration of the Luknab Community Mural is a significant event, marking not just the completion of an art project, but the preservation and celebration of local history and culture. It's heartening to see a community embracing its past in such a visible and creative way. The fact that the mural tells the story of Lucknow's origins, traditions, and even the etymology of its name speaks volumes about the project's importance. Punong Barangay Pablo Abluyen's evident passion for his community's history from the Watwat tradition to broader city issues suggests this mural is more than just a paint on a wall. It's a testament to the community's identity and a springboard for future engagement. Projects like this are vital for fostering a sense of belonging and pride, and they serve as a powerful reminder of the importance of preserving local narratives. The hashtag suggests a broader movement, and hopefully this mural will inspire similar initiatives in other communities. Last February 21, 2025, Luknab Barangay celebrated the unveiling of a vibrant community mural, a collaborative masterpiece born from the partnership between the Luknab Barangay, the Sinagi artists, and the vision of Councilor Leandro B. Yangot Jr. This project, more than just a painting, is a visual narrative of Luknab's rich history and cultural heritage. From the origins of its name to cherished traditions like Watwat, the mural championed by Punong Barangay Pablo Abluyen serves as a powerful symbol of community pride and a catalyst for future engagement. This initiative underscores the importance of preserving local stories, inspiring a sense of belonging, and potentially sparkling similar creative endeavors in other communities. Ikan kayo malaksid iti welcome, ikan kayo basit ni may sana karukin ka honorable councilor. May sana pagsasalamat. Actually, dahito yung activity tayo nga mural nga naarami. Amin nga umay dito nga makita. Kaon pati makita nga hanggang ng sukili ko na mga picture. No, very proud kami. Nandala na. Yung pictures nga, yung picture tayo, pidik-dipik na rin istorya ti kultura ti Luknab. Na haan man nga kumplito, isuna, very meaningful ta may present ti jay sinaunang nga balay. Actually, di ada kami to just after the war, nadadaan amin ti syudad. Ti balay ti tao to nga talaga kat pugun, jay atot na. So, there are times na mapuran jay balay o ti mo ngawan mabatin. Tapos the whole building will be gone. Lately lang,
after martial law, o before martial law, idi kuan nga gininot nga magalvanize dagiti balbalay. Nga natatan kastoy tinagbaliwan na. But ti maysa nga nangurunong kada kami kit daytoy kultura. Experience ko is 7 years old dak idi 6 years old, 8 years old. Amok amin nga kailya. Apay. Gaputan no adakan niyaw. Adakan niya amin nga ubing. Agaayam kami para ijay watwat. Narawit kami ti karne idi. Kataro ti dungak dakil nga ubing. Aasidigam nga ijay lakay tapno di ay nga kanon kat idod naking kajay watwat na. So, amin nga lalakay ang amok. Ada kanya-kanyang karakteristik na. Adati agtatal na nga lakay, adati nga lawang nga lakay. Damon ti man nag-istorya nga lakay nga iso ti kaya iubing nga apan na as-asidigan. As jay di dyan na yung sitwasyon hindi. So, dahito iti barangay hindi nga na-consider nga DDO, distant undeveloped ng barangay. So far dati tikwa kasla nga nauding nga na-develop. Ta part of this itugon ti Kagudwana, part na ket Bagyo. Kan mi pay nga among nga parte gayam ti Bagyo datoy before, it was only idi nag-survey da nga in bagada nga sakop ti Bagyo daytoy. So that some declaration ti first nga declaration ti parents idi ket nakadeklar ti itugon. Na kailangan nga baguhin hingga na itata. Kasi tinagrogrog yami. In we were led by pag nagibagada Tinente del Barrio. So first nga nagturay lalakay nga pakadiferensyahan na no read no write dapay. Apay nga amo pay no naapay nga nalaing da nga nangorornos kada kami. Kasi jay pakaistorya. So datoy nga mural idip-dipik na di dyan ay kauganyan mi di. Narigat nga malipatan kat sapay ko ma dito nga picture nga maidudulin panglaglagipan tayo dyan ugali tayo. Time will come nga iti development kat maawan to datoy. So di ay picture nanto ti pakakitkitaan tayo. Medyo narigat tirik na mapukaw ti maysa nga inaramid ngam kastagayam ti bagada nga price when gunati development. Malagip ko di dyan ay Midland Courier, mabasbasaan tayo. Medyo maditirik na tayo, iniawanan. But there are also good example. Malagip ko di dyan ay overpass ijay sangot ti hospital. Talo nga babakit ijay, ti apan nagpuprotesta nga nung mabalin kat handa nga kayat nga mabuild ti hospital ijay, ay di ay overpass ta, padadaan jay kayo. Ngum nukitaan tayo jay ipik na tata, no awan di jay siguro gravity traffic. So kas jay, there are times nga kailangan nga isakripisyo tayo di jay trabaho tayo for development. So, mi nga ekspektaran nga bayag datoy because we will be expecting some buildings to win improvement. Ngum, hopefully di kasukat naman nun, nasaysayahat pa eh. And then we will bring back the mural, ijay diding nanton. Ayos. So, kasi di ba, isa nga, hanmi nga sakitan mo, ada tikas di nga mapasama. Nung lakit di tikasukat na pagsayatan tayo amin. Kun, agbalinto nga, napakbaknang nga memorya kat para kadagi jay sumarsanunong to nga ubing. So with that, thank you very much, Councilor, kung iyan ay naibatim na grasya kung memory kada kami. So hopefully dati iti may istorya tayo to iyan ay anak tayo kung sumukat na kaputudan tayo. Good luck para kinya tayo amin. Especially kinta ako. Thank you pa iti na nagmayat nga message mo. So before nga bang tayo dyan message ni Councilor nga Yangot, kahit kung man nga recognize sa aming nga bisita tayo, adati from media, palakpakan tayo ang ako. Media, iti office ni Councilor Yangot, nagiging staff na. Thank you so much for coming. Kaya nagiging barangay officials, nagiging bisita tayo, senior citizen, and DPWH. So, ayan, so
Especially kini Councilor Yangot ka in my suna for the ribbon cutting. So, ayaban tayo man guard ni Councilor para iti message na. Lugia ka. Sino di kayo ingas na ito? Okay. Magandang morning. Nagbagagsapat tayo mamin. Gawin sa agad po kami. Istay ko na po kayo nagsapagat. I-reset tayo tani. Mawawan ti boses ko. Kinaaduna. Itinamayan ng anak nagtugtugan. Na ibus ti boses tayo. Ngayon, well, today is the day nga formally inaugurated ito mural nga pinagkakadlaan, pinagnonomuan, pinagkakadlaan ito nga palpasan amin, tada ito nga mural kat bagi tiloknab. Nang rugi tayo nga, diniscuss mo anya ti ikabilita, at dinaikabilita, nagapukan na yung tagaloknab. To make the long story short, you own this mural. The idea came from you. Da kami lang tinangi, interpret. Maragragsa ka na, kaya ko na ni Kapitan nga, idi tiyempo, dinalpas ti gubat, napukaw ti, nga napipintas nga, building kan, babalay ti bagyo, nagrugi iti ko na da nga inugugma. Kung gana, nagbalay ti tao dito ti hero niya, Kapitan. Good. I-welcome to ni Congressman Mark. Yes, sir. Okay lang. Yes. Paano ito? Sinekrito ka kay Congressman yun, ay kay... Ay, ganun ba? Ganun ba? Good morning po, good morning. Pero, inayayok mo't isuna, sabi ko. Let's welcome Paulitin na lang. Congressman Mark. Good morning po, good morning. Ay, ito kayo. Ito muna, mag-shake hands muna tayo. So, as correctly pointed out by Kap, the istorya tilok na Kong, we will take our pictures mamaya dito after Yes, we ang inaugurate. Kasi ito din, i-depict natin dun sa facade ng building na pinapunduhan nyo, Dito, project nyo na ilalagay dito. So ito, yun din ang ilalagay doon. Kala ko pwedeng alisin yan, tapos pag tapos tayo, lalagay. Yan. Pwede ba yun? Iwan ko. Anyway, so ganun. Ay, agree. Importante, mayroon ng concept. Amuyo kap. Ti karirigatan, iti may isang artist kat. Na kayo nga kagawad kada dito barangay officials yung Tagalog. Ti karirigatan nga panunutan, pinakamahirap na isipin yung concept. Yeah. Pero yung concept na ito, galing sa inyo, yun po ilagay natin. Yan, Katulad ng sinabi ni Kapitan mamaya kay kanina, kung ito rin ay ilalagay natin sa mas malaki Ayun, oo. na goal dito sa Luknab pag natapos na yung project. Yes, oo. So, ganun po. So, ang galing ni Kapitan, sabi niya kanina let me borrow your term. It's like the Baguio Midland career. Ayun, oo. Nung nawala, hinahanap natin. So, itong mural na ito, pagkatapos nitong program, mag-picture taking tayo. Tapos yun din ay ilalagay natin sa bagong mural na pagkatapos ng munisipyo ng Luknab na tatapusin nito. Ayun. Malaking pasasalamat kay Congressman kasi siya lang ang naging working, creative congressman ng Baguio. Yan. Okay. So yun po, ituloy natin yung magandang samahan natin para marami tayong gawin. Our dream is to make Baguio the mural capital of the Philippines.
Kung we already finished 44 murals. Yan, Guinness Book of Record. Kulang pa ng 78 para kung 44 45. 44. bale 84 pa ang kulang. But I'm very confident when you will become mayor, you will support our program of making Baguio a truly creative city. Well, thank you. So magtulong-tulong po tayo. Very strategic. Cannon Road, inaramid me together with the Department of Tourism. Aside from the Lion Head, doon na nagpapapicture. Kasi Instagrammable yung ginawa namin na malaki, napakalaking mural doon. Tapos yung tinapos namin sa Bishop's House, na nung natapos namin, na napakasaya ni Bishop, siya po ang nag-donate ng isang malaking baboy na kinatay namin for the mural inauguration. At that time, may session pa kayo na. Yes. So, meron din yung papunta sa First Road, Quezon Head, and so many others. Yun, nagiging parte ng creative spaces natin sa Baguio. So, we would love that in mural, being one of the original IP settlements in Baguio, mangaramid tayo magtimay isang mural na maging world class na makikilala ang Barangay Luknab. Wow. Yes. Nung pastor ito yung project yun kada congressman. Diyan ko na ayokap, mabaling na dyan ito may kabil. Diyan sango na siguro. Tapos makikita Ati dyan atip na kaya. We can also do that, atip na. Kasi tatakit, ada ti drone na nada. Dati drone kat mabaling nga i-picture. Who knows? Isang today ti landmark ti Barangay Luknab. So let's continue our partnership, our creative partnership, our creative collaboration. Because all the creative initiative will happen if we work together. We work with our congressman, we work with our fellow city officials, we work with the barangay officials, we work with the community. Okay? So, good morning. Thank you. Thank you so much, Councilor. Message mo. So, ayun, ikitak din mural, puro lalaki. Ako pa sure, no babae talaga din. Bakit nag-invito siya? Ano babae? Bakla din. Ayan, so ano ba sukatan na itakargaan tayo mo, tiba babae siguro. Thank you so much, Councilor. So, punta naman po tayo sa ating guest speaker. Pakinggan po natin ang message ng ating pinakamamahal na Congress. Good morning. Naimbag at sapa kada kayo amin. Kumusta na po kayo? Yeah. Busy po. Ito nga, nag-worry ako kanina nung pumasok ako Councilor Leandro. Kasi dito natin tatayo yung 2 floor. Di ba, Kapitan? Oo. Yes, sir. At anyway, kung masira man ito, dahil doon sa construction natin, ulitin natin. Okay ba yun, Yes, sir. Leandro? But I think ang pinaka-importante po rito, ito isang programa ni Councilor Leandro Yangot at tayo bilang inyong congressman, fully support po tayo sa kanya. Alam ko na napakaganda po nito. And hindi lamang po yung tayo magkaroon ng mural, kundi it's a reflection of our heritage dito sa barangay natin. Alam po ninyo, nung ako'y pumunta rito during the last General Assembly ng barangay, napag-usapan natin yung pagkakaroon ng extension itong ating barangay at finally we were able to include yung pong budget natin. At meron din po akong gustong ibalita sa inyo. Yung pong sa ibaba niyan, kami po may-ari ng aming pamilya, yung dyan po sa pinakababa ng Luknab. At nung yung po yung nabili ko, hindi dahil ako po yung congressman. Natagal na po sa amin yung bago po naging congressman. At nung pong nakaraang 3 buwan, nag-usap kami ng General Manager ng Baguio Water District. Ang gusto ko po sana magkaroon ako ng tubig dun sa lugar namin.
at para masuporta namin yung gusto namin gawin sa lugar na yon. Pero naisip ko, ito pong buong Luknab, wala po kayong water connection dito. Tama po ba yun? Opo. So, ang nangyari, ako po ay pumayag at nag-agree kami, nagkaroon kami ng memorandum of agreement ng Baguio Water District na certain portion po ng ating property dyan po sila magdi-drill. At whatever water that they will generate doon, ay susuplayan po ninyo itong mga dito po sa buong Luknab. Magtatayo ng linya ng tubig dito po sa inyong barangay. Kasi karamihan po na nandito, ang ginagawa nila, bumibili sila ng tubig mula sa mga supplier ng mga tubig, water delivery, lahat ang nandito sa galing sa ulan. So ito po, pag nag-bidding na po sila at in a few days, sisimulan nila yung drilling dyan. Para pag natapos po yan, naka-generate sila ng certain number of gallons per minute, yun po ay magkakaroon na kayo ng connection dito sa Baguio Water District. Okay po ba sa inyo yun? Pero hindi. Kung hindi po okay, pwede po na-withdraw. Pero hindi po. I think it's good for the barangay. At yun po yung pwede natin itulong sa ating pong mga kababayan dito po sa lungsod ng, dito sa barangay natin. Yung pong kanilang pag-drill at pagkuha ng tubig, hindi po kayo magbabayad sa akin. Ano po? Magbabayad po kayo sa Baguio Water District. Bibigyan lang kami ng ilang cubic meters per month. At yun po ay parang invest na kami ay bibili o meron kaming ano, yun na lang gagamitin namin sa aming lugar dyan, dyan po sa baba ng Luknab. So ito po ay napaka-importante po nito kasi ang tubig po ay kailangan natin. Sabi nga ng United Nations, ang tubig ay, ito po ay human right po ito. Karapatan po ng bawat Pilipino na tayo magkaroon ng potable water. Ano po, pero dito sa Baguio, marami po tayong mga kababayan na yung kanilang tubig ay binibili pa nila through yung water delivery. Dapat may diretso tayong koneksyon sa ating pong Baguio Water District at ito po isang effort na makakatulong hindi lamang po sa ilan lang, kundi yung buong komunidad. Ano po? So yun po in addition to what we are doing sa Kongreso, ito po yung personal na ginawa natin para po makatulong tayo dito sa ating mga kababayan dito. But having said this, in relation to this mural po, sabi nga po ni Councilor Yangot, this is the 25th. No, 145. Ito? 45, sorry. 45th mural na ginawa po niya at saka yung kanyang mga magagaling na artist. Sino ba yung mga artist natin dito? May pasok po sila ngayon. May pasok. Okay. So, kailangan po nating suportahan itong ganitong undertaking. Kasi po, alam ko na ito hindi lamang pagpapakilala sa kanila yung kanilang malikhaing kaisipan, kundi pati na yung kanilang makikita natin yung future nila nandito na yon. So, in relation to this, isa rin po ako po ang author ng isang batas na pinirmahan po ng presidente ito na magtatayo tayo ng high school for the arts. Kasi po, creative city tayo, meron po tayong Philippine Science High School dito sa lungsod ng Baguio, pero gusto natin magkaroon ng isang high school exclusively, ang focus ay sa arts. So ito po, pagpipinta, paggagawa ng mural, pagkanta, sa drama, and all other related activities na may kinalaman po sa arts. Yun po yung batas na. After the Kara, ay Councilor ito po, ating Councilor Datuin, Elmer Datuin, kasama po natin ito sa team Makabagyo Tayo. And of course, si Councilor Leandro Yangot. So ito po yung gusto natin, ma-develop yung ating mga kabataan, hindi lamang po sa larangan ng siyensya, sa teknolohiya, kundi sa arts pa. At pangalawa po rito, yung nga nabanggit ko, after yung Kara at saka yung PISA exam na bibigay ng Department of Education, tayo po ay magkakaroon ng pagpupulong sa Department of Education para implement na natin ito pong National High School for the Arts. Kailangan yung curriculum ay magawa po ito sa lalong madaling panahon at ang kasama natin dito ay ang NCCA, yung National Commission for Culture and Arts at saka yung Cultural Center of the Philippines.
So ito po yung gagawin natin in relation to this particular program. And at the same time, being a creative city, kailangan meron tayong paaralan. Ang focus ay sa arts. At yung pangalawa naman, ito naman ay high school, national high school na related naman sa kalusugan o sa sports, no? So, ang tawag natin dito, National Sports High School. Itatayo rin natin dito sa lungsod ng Baguio. In coordination with the National or the Philippine Sports Commission at saka yung National Academy for Sports, no? So ito yung itatayo rin natin dito sa lungsod ng Baguio. So yung mga kabataan natin na ang kanilang hilig o yung kanilang potential ay sa sports, dito po sila gusto nating mag-produce ulit ng probably another si Mr. Edward Pulayaw, of course, Pulayang. At yung iba pang mga sports ano natin dito, athletes, kagaya ni siguro, pwede pa tayo mag-produce another Manny Pacquiao na galing sa lungsod ng Baguio. O kaya Eugene Torres, success naman, no? O kaya yung anak ni ang pangalan si Sly sa Bumogaw, sa Muang Thai ba yun sa kanya? Muay Thai. So yun yung kanyang pwedeng maano natin, ma-develop further natin dito sa ating lungsod ng Baguio through this National Sports High School. Ito po yung mga batas na ito. So we are working on the implementing rules in coordination with the different agencies of government. Kasi po itong curriculum na ito ay hindi po kagaya ng mga estudyante na kumukuha ngayon ng high school program sa ating mga paaralan dito sa lungsod. So kaya kailangan maisagawa na natin ito sa lalong madaling panahon para yung merong inclination at merong kakayahan sa larangan ng musika, sa larangan ng arts in general, at saka ng sports ay masimulan na ito. So ito po yung dalawang development natin at gusto ko ring ibahagi sa inyo na napaka-importante po ng ating ginagawa ngayon sa lungsod ng Baguio sapagkat ang una po nating kinoconsider dito yung kapakanan ng ating mamamayan dito sa lungsod ng Baguio. Kaya sa inyo po, Kapitan, I'm sure yung DPWH na pumunta na rito at sisimulan na nito, itong paggawa nito. At kulang pa yon sa 2026, pwede natin dagdagan yung budget mo rito na manggagaling sa national government. So again, marami pong salamat sa inyo at pwede, nakata ba yung ribbon? Hindi ka. Ay, hindi ba? Okay, so again, congratulations po sa ating pong barangay at sa iyo, Councilor Leandro. I would like to thank you for all the efforts that you have been doing for our city in uplifting the cultural heritage of our city and at the same time for initiating this kind of program na makakatulong hindi lamang sa ating barangay dito kundi sa buong lungsod ng Baguio. So again, congratulations and I wish you all the best in your next 84 ba? O 84 kasi 44 plus 84 is 120. So, Councilor Elmer, samahan natin siya na maghanap na tayo ng iba pang lugar dito. Naging 129 na. O 128 o 29. O, so, yun po, tutulong tayo doon at asahan ninyo na nandito tayo para sa ating lungsod ng Baguio. So, maraming po salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Mag-abay kayo ng congressman. Ito ng party view. Karte. O sige, isang kagat na lang bawat isa. Hindi na punta siya Emiliana. Orang je pagkar-kartik ti bola. Gabi na. Okay. O sandali, i-move natin ng konti. Move na to. Yan. Okay. Okay ba kayo dyan? Yes, sir. Say, one. Kayo pa, may sabay. Sige. Okay. 1, 2, 3. Okay. Nakeo.
Talaga nag-budyo sa mo, ha? Mga bagong kasal. Okay. Yes. Ano ka bang ano dyan? O ikaw ba nakakuha? Ano pa po yung mga plano sa susunod? Marami pa kasi we have 120 barangays, no? Yung mga barangays na sila po yung nagre-request sa atin, yun po ang nilagay natin sa listahan sa mga susunod na kabanata. Pasensya na kayo, sa dami ng patay na ako'y tumugtog. Nakanta yun. Pinagkita natin dito yung kultura ng ating, ba't ikaw naisipan? Bukod sa gusto ng barangay. Ito po ay galing, yung concept ko nito, ay galing sa taga-barangay dito sa Luknab. So ang nangyari po, sila pong nagsabi na nais namin may lagay dito sa pinaka-mural, sa stage namin sa Luknab ay yung kung paano nagsimula ang Luknab. At sangayon dun sa kwento ni Kapitan Pablo Bluyo, unang panahon, ganyan na ang mga bahay dito kugon. So pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, yun, nagsimula nang magpatay ang mga tao ng yero na bahay. Tapos, most of the time, nagkakaroon ng kanyaw, nag-gather. Ito ang gustong-gusto daw na ayun ng mga tao dito. At sabi niya, nung kabataan niya, siya tumatabi sa mga matatanda. Kasi kung may mga papamigay na karne, silang mga, nung sila yung mga binata nun, silang nakakarami. Yan. Ngayon, dinilipin ko ito yung history and culture ng Luknab. So this mural is owned by the people of Luknab. It represents the rich history and culture.